Dear Tita El, mulat po ako na sa buhay mag-asawa, hindi laging masaya. Natural lang na magkaroon ng di pagkakaunawaan at problema. Pero hindi po ba dapat pinag-uusapan at inaayos ito ng mag-asawa? Sila mismo ang dapat na nagre-resolba. Kaso, Tita El, hindi ganun ang nangyayari sa amin ng asawa kong si Rico. Kapag may hindi kami pagkakaintindihan, laging ganito ang eksena. Magtatalo kami, tapos bigla na lang siyang aalis. Sasabihin niyang kailangan niyang magpakalma at huminga. Ang masakit dito, Tita El, ay ang bahay na tinutungo niya ay laging bahay ng mga magulang niya. Noong una, akala ko okay lang to. Bumabalik naman kasi siya ng parang walang nangyayari. Akala ko normal lang yung ganon. Pero nang napapadalas ng ganito, doon ko na napansin na may kakaiba. Hindi na tama sa pakiramdam ko. Sa totoo lang, gusto ko na. Kami na lang dalawa ang mag-usap sa tuwing may problema. Lalo na kung kaya naman naming harapin ng kami lang. Isa pa sa ikinababahala ko, hindi ko alam kung ano ang mga sinasabi niya sa magulang niya tungkol sa akin o sa relasyon namin. Napapaisip tuloy ako kung ang kwento ba niya ay nagiging dahilan kung bakit parang may pagbabago sa pakikitungo sa akin ng biyanan ko. Sa tuwing nagpupunta kasi kami sa bahay nila, parang may malamig na hangin. Minsan, parang puno ng pagsusuri ang mga tingin ng biyanan ko. Hindi naman diretsang nang huhusga pero parang may pinaparating. Nahihirapan akong manimbang hindi lang para sa relasyon namin, kundi pati na rin sa relasyon ko sa mga magulang niya. Mahal ko po si Rico at gusto ko na lumaki ang nag-iisang anak namin na nakikita kaming masaya at may respeto sa isa't isa. Masaya ko na nire-respeto niya ang opinyon ng pamilya niya pero sana mulat din siya na may sarili na rin siyang pamilya. Lubos na umuunawa, Leia. Leia! Grabe, kapag pala nag-aaway kayo ng asawa mo, lumeleyo din siya. Lumeleyo din siya. 'Di ba? Sa iyo, 'di ba? Bakit hindi na lang kayo tumira sa bahay ng magulang niya para hindi na siya umaalis? Charing! Pero kidding aside, medyo curious ako kung kapag galing siya sa bahay ng mga magulang niya ay meron na siyang solusyon sa pinag-awayan nyo. Kasi hindi nakalagay doon sa sulat kung sa tuwing babalik ba siya sa bahay nyo ay nare-resolve nyo rin yung issue dahil may baon na siyang knowledge of wisdom. Ganon. 'Di ba? It doesn't say in the letter kung ganon nga. If ganon nga, siguro ang source of wisdom and model niya bilang isang matatag na pamilya ay ang kanyang mga magulang, kaya doon siya nagsisik ng advice. Sa part ng parang nanlalamig sa'yo ang mga in-laws mo, maiintindihan ko naman yon kasi 'di ba kahit sinong magulang ayaw nang nasasaktan ang mga anak nila kahit anong edad pa yan. You never stop being a parent to your kids. Kahit ano pang edad niyang anak mo, ang tingin mo dyan, anak mo pa rin yan. Kahit may asawa na yan, kahit may apo ka na dyan, anak ko pa rin yan. So siguro doon ang gagaling yung feeling mo na parang may malamig na hangin at they're cold sa pakikitungo nila sa'yo. Pero sa isang banda, hindi ba mas maigi na rin na sa mga magulang na lang siya lumapit kaysa sa barkada? Kasi baka mamaya habang barkada nagiinom-inom pa yan kung ano pang mabigay na advice pag senglot na, o kaya naman baka kanina pinag-usapan namin to, no, yung term na beer house at beer garden. Baka mamaya doon pa mag-inom-inom, naku mas lalo ka ng dyan, hindi ba? So okay na rin siguro kahit paano.
na sa mga magulang na lang siya nagpupunta to seek yun nga, yung advice. Pero kung gusto mo talaga na kayong dalawa na lang ang mag-resolve ng issues ninyo, siguro kailangan mong ipaintindi sa kanya na alam mo, sa edad nating ito, at tayo ay nakapag-produce na rin ng offspring, may anak na tayo, I think it's about time na tayong dalawa na lang ang mag-resolve ng issues natin dito sa 4 na sulok ng ating pamamahay. Hindi ko isinasantabi ang mga magulang mo. Siguro doon ka talaga kumukuha ng lakas at ng knowledge para ma-surpass natin yung mga pinagdadaanan natin sa buhay. Pero baka naman pwede muna nating subukan na tayong dalawa muna. Subukan natin tayong dalawa muna yung mag-resolve ng issue bago tayo o bago ka magpalamig ng ulo at suminghot lumanghap ng sariwang hangin sa bahay ninyo. And Leia, kapag sinabi mo yan sa asawa mo, sana hindi galit. Kasi pagmumula na naman ang away yan. Di ba? Baka kailangan kalmado kayong dalawa pag pinag-usapan yan at ipa-understand mo rin sa kanya na normal talaga sa buhay abnormal lang hindi nag-aaway! Promise! Naku, yung mga mayaman problems, ang pinag-aawayan, bumili ka na naman ng sapatos! Ganon. Away. Well, actually, di man away na matindi. Parang argument, hindi ba? Imposible na walang argument sa isang relasyon, kahit na gaano pa katagal yan. Imposibleng walang tampuhan. It's part of the relationship and it's part of being together. It's part of the marriage. But you know, kahit na may challenge kayong ganyan, if you love each other, mangingibabaw yon at pipilitin ninyong maayos ang problema nyo kung hindi man bago lumubog ang araw, bago kayo matulog sa gabi, or kinabukasan first thing in the morning. Okay? So siguro mas maganda ipaintindi mo na lang sa iyong asawa, Leia, na you are old enough kayong dalawa para ma-resolve yung mga issues nyo together. Kasi kahit paano, nakakahiya rin naman na imagine mo sa age ng asawa mo, takbo pa rin siya ng takbo sa mga magulang niya para maghingi ng payo or humingi ng payo. Diba? Ano na lang iisipin din ng nanay at tatay niya? Asa-asawa, hindi mo pala kain tumayo sa sariling pa. Susumbong pa rin sa amin ngayon or naghihingi pa rin ng payo. Diba? Baka kailangan ipa-understand mo lang yun sa kanya. Kere!